Huwag sana mag-live sa TikTok. Wala si Dayan. Ay, Dayan, ba't ko umalis, Dayan? We're live. Save changes. And we're live. I-share ba natin sa share natin sa Architribe? Hello, what time call time? What time call time? Pasok na lang kayo anytime. Sige, ako muna, Mek, Close muna kita. Yun. Okay, let's go. Share muna natin sa Architribe. Wait lang. Nasa page ng Architribe. Hello, hello. Ano ba i-share? Kailangan naka-switch. Ay, hindi. Okay lang. Account ko na lang yung ipapan-share ko. Yun. Dayan, nasan ka na, Dayan? Hi, hello, Sir Jacobsen. Raymart. Okay. Watching from Bulacan, watching from Caloocan. Yan. May viewers na tayo, guys. So, we're watching. May watching tayong 5 viewers. Okay, let's start na. Kaso wala pa yung co-host ko, si Dayan. But, good afternoon, everyone. Sa Architribe and Fab community. So, sisimulan ko na ngayon para kasi para on time pa rin tayo. So, welcome sa ating bagong episode. So, ano lang to, parang biglaan lang kasi medyo hindi na rin tayo nakakapag-live ng madalas. So, ayun. So, yun. Sa mga hindi nakakakilala sa akin, I'm CJ at ang host ko ngayon ay si Dayan na nawala. But kung ready na kayo, okay. Teka, hintayin ba natin muna may mga ayan, kahit 6 pa lang siguro, pwede na tayong mag-start para nasa backstage pala si Dayan. Sige, ayun pala. Sorry, ayan pala si Dayan. Kanina pa ako nag-host, pero... Ay, sorry. Thank you. Ayan, si Dayan, pakilala ka naman para sa mga hindi pa nakakakilala. Kasi naka-live tayo ngayon sa Architribe and sa group ng mga visualizers na we call it PAV. So, yun. Hey guys, go, Dayan. I'm Dayan. If you don't know me yet, hello. Thank you, CJ, for introducing us. Hello, viewers. Hello, Architect Jacobsen. So, ayun, nakokontrol mo ba yung Ako lang may control. Ako lang no? Nang alin? Nung branding, nung music. Sige, ako na lang. Ayun, let's start.
Let's start na. Hmm. Alright. Pero namiss ko mag-live Ha? Namiss Ano ko yun? mag-live. Nakakamiss mag-live. Yes, nakakamiss talaga. So, hi muna tayo ulit sa mga sa mga nasa mga viewers natin. Kung nandyan kayo, magparamdam kayo, can you type kung ready na kayo, type ready. 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 Ready with Filipino accent. O kaya i-type nyo yung yung ano ba yung ngayon? Ano yung mako-comment nyo dun sa bagong Danger. post? Type Yung latest post nila yan. Yung nag-viral. Type skits up. Skits up. yung magandang accent, yung sexy accent. Ready. Skits up. Ayan, si Architect Manuel Castillo, ang ganda ng pangalan talaga ni. Pinaka-active to eh. Architect Mau, watching from Nueva Ecija. Ready. Sabi ni Arnold. Kumain na ba kayo guys? Sa mga kumakain dyan, hi. Ano to? Enjoy. Enjoy your lunch. Kung gusto nyo i-comment yung yung anong tawag dito? Yung ulam nila. Anong ulam nyo? Anong ulam nyo ngayon? Comment nyo na rin. Kahit tuyo lang, okay lang yan. At least hindi ka mamamatay. No. May ka pa rin. May pang-budget pa rin sa ulam, di ba? Ayun sabi niya, the feeling is mutual, sabi ni Architect Manuel. Sabi ni Architect Mau, longganisa, nice. Sarap naman ang ulam mo. Ako hindi ko alam. Webinar first. Ampalaya with egg, sabi ni. Nice. Healthy living. Anong ulam mo kanina, CJ? Ako? Ano lang ako eh. Yung stock sa pantry. Yung tawag dito, sardinas na may itlog, torta. Madaling lutuin. Bakit Actually, hindi. Mag-start na tayo. Oo nga, sige, start na tayo. Tawag dito. Sige. So, yun guys, maano lang naman to, casual, lang tayo. Discussion lang about sa mga, kung nakita nyo na yung post, basta yun yung mga itatakil natin. But, sasabihin natin yan ngayon. So, we will be talking lang na about sa, alam nyo na, yung mundo ng 3D visualization. Kasi, di ba, maganda siyang, natataon siyang pwedeng i-discuss ngayon kasi na uuso yung mga illegal practice. So, mas magandang makarinig tayo ng mga stories about sa different industry. Although hindi naman siya different, but we consider it different industry kasi ano siya eh. Kumbaga ibang-iba talaga siya sa architecture design. So siguro hingin natin mamaya ng opinion yung about tungkol diyan. And then so yun na nga, about dyan, so kasama natin yung mga experts na sa 3D visualization ngayon. Ako hindi ko masasabing expert ako kasi hindi ko pa siya masyadong napapractice talaga ng todo-todo. So, ayun. Ang maganda ngayon, may mga kasama tayo. Yun. Tapos, ano na? Pero 7 digits yan. Ano yan? Hindi expert si CJ, pero 7 digits yan. Kumita. Hindi rin. Anyway, yung mga kasama natin pala ngayon is personally kilala namin siya. Sila pala. So kumbaga close talaga kami. So kumbaga friends, nasa circle of friends din talaga kami. So yun lang naman. And yun na nga yung sinasabi na kung nakikita niyo yung post, diba, yung isang guest natin ngayon is
kung nakita niyo yung mga recent post niya, grabe, di ba? Dayan. Oo, Sobrang kasi, sobrang sabi nung isang nag-comment, ano yung tawag doon? Yung parang kumbaga na mind blow. na mind blow o parang namulat yung kanyang Takot. mata, kumbaga. Mesmerize. Hindi. Basta parang namulat, ganun. Ang hirap mag-English Oo, kasi talaga, pinagkakamalan. Maraming parang feedback na basta visualizer, illegal practice. So, ano nga ba kasing ginagawa talaga? Bakit nasabi siyang illegal practice at bakit hindi? So, ayun. Yes. CJ, visualizer din siya. Ako din for US. Tapos, i-welcome natin later yung mga Lodi ng visualization. Okay, Ayun. yeah. Pwede na ba Nga pala guys, if you have questions, feel free to put yung mga questions nyo sa comment section para masagot din natin mamaya after ng discussion natin. Okay? Tapos, so yun na. Let's introduce our guest for today. So, uunahin na natin si Mek. Ayan, si Papa Mek. Come out. You know. Mek, di ba dun ka yung ginagamit mo para magsalita? Alin? Saan? Yung Mek. Yung... Mike. Okay. So yun, Mek, pakilala ka naman sa ating viewers. Kung sa mga hindi pa nakakilala sa iyo, pakilala ka, tapos tell us a bit about yourself and what you do. Tapos yun, for now, yun lang muna. Ano yung ginagawa mo ngayon at pakilala ka na rin. Ano ginagawa ko? More on presentation side ako ng architecture. So parang first 3 years ko na-realize na gusto ko talaga mag-visualization. So, nag-focus ako sa 3D, tsaka fan ako ng mga tao dito, ng mga movies talaga. So, susubukan ko talagang makapture yung ganung render. So, tapos, noong 2018, nagsimula ako mag-freelancing. Hindi siya illegal kasi yung nakuha ng clients dati is from sa US. Meron pa nga nag-inquire nun, may mga tipong Ghana, mga ganyan. Pero ang weird lang kasi parang naligaw lang, parang ganun. Pero yun lang, kung nalala niyo kung napad niyo yung post ko, yung video ko nung last week, kung ano yung mga 4 major countries na mag-add kayo pag sa LinkedIn or mag-outsource kayo ng outsourcing yung target nyo. Yun nga, Australia, Canada, UK, tsaka US. Kasi sila nga yung talagang naghahanap ng mga katulad natin. Tsaka yun nga, di ka mag-aalala sa bayad kasi they pay well niya. So, ayun lang. Kaya ako napunta sa visualization. Yun lang. Mek, sa 3 years na yon, ano yung mga naging challenges mo compared sa, kunwari, US clients versus Filipino clients? Well, pwede ko ba sabihin dito? Kasi ayoko naman i-down yung mga medyo ahead sa atin, yung mga matatanda. Kasi, real talk na lang. Kasi madalas talaga is na-exploit talaga yung mga fresh graduate, mga ganyan. So since ang nangyayari is hindi sila sumising ng tama, so binabarat nila yung mga taong hinahire nila, parang ganun. So yun yung nakakasama ng loob. Sobrang maraming mas magaling pa sa akin actually. Yung mga nag-message sa akin na magkano dapat daw ba yung pricing na render nila, mga ganyan. Sobrang ganda, mas politiko sa gawa ko. Tapos nangyayari ako, sige lang nila 2.5, mga ganyan. Kasi sinasabi nung parang client nila na yun daw talaga yung bayaran.
Parang ano lang, parang gusto mo i-uppercut yung kausap nila, parang gano'n. Pero yun nga, nakakalungkot lang. So yun nga, kaya maganda na establish yung ATCs para magkaroon ng fighting chance yung mga katulad natin. Kasi yung sa ATC ginagawa natin is hindi naman kailangan architect lagi. Marami tayong kanya-kanyang skill set. So pwede ka mag-focus sa estimate, sa rendering, sa construction, talagang sa design, ganyan. Hindi mo kailangan kunin lahat kasi mas maganda, mas niche down yung skill mo, mas mas mag-wide din yung market mo, parang yun. Okay. Nung nag-start ka, ano yung parang rate mo? Siyempre, mataas ba agad? Or Hindi. ano yung pinakamababa? Actually kasi hindi ko rin alam yung singilan nun. So parang masaya na ako sa yun nga, nagsimula ako sa mga tipong 1.5, mga ganyan. Kasi akala ko ganyan, masaya na ako. Per render, parang ganun. Ano yun? Siguro mga first 3 years sa pagtatrabaho. Kasi nga, hindi ko naman hindi ko talaga alam yung presyuhan. Tsaka masaya na ako sa 1.5, parang ganyan. Yung pala, tapos parang tawag dito, hanggang saan, tawag dito, gusto nalaman ko yung mga talagang presyuhan kung paano, parang, kasi nag-work ako sa isang company, so, nagkaroon ng idea, kunya, may nagpapasa sa kanya ng mga quote, mga proposal, nakikita ko, ganito yung presyuhan, tapos makikita mo parang, parang, mas hindi naman inaano, pero mas okay pa magtrabaho dito, parang gano'n na. Kasi ganito lang yung sweldo, parang gano'n. So, parang yun yung naging turning point. From 1.5, ano yung pinakamataas mong na-close? Correct. Tago na lang natin sa sasakto lang. Hindi. 6 digit. Tago na siya 6 digits yun? Hindi, 6 digit lang yun. Anong lang? Ilang digits yun? Yan. So, since nabanggit mo, Mike, kung magkano yung na-charge mo, ano yung reason bakit kailangan mag-charge ng tama at paano mo ba malalaman yung happy fee mo? Tapos ano yung mga tips na pwede mong ma-share? Para sa akin kasi parang tawag dito, yung happy fee is yung sa tingin mong deserve mo, parang gano'n, parang lang yun love, joke lang. Parang yun nga. So kunyari, merong kang client, o sabihin mo worth it ba na 50K, parang ganyan? Parang hindi. Parang question mo rin sarili mo. So parang pagka mararamdaman mo no? Yes. So sa ganitong trabaho ba is okay ba ganitong parang lugi, parang gano'n. Kasi parang, syempre, yun nga, ang lagi ko sinasabi sa atin, sa grupo natin is, kapag nagpa-price ka, lagi mo i-consider equipment mo, time mo, experience mo, pati lahat, as in, lahat yung oras mo, mga ganyan. So, hindi, lalo na, sasabihin natin na, hindi biro yung pag-aaral sa architecture, 5 years, talaga, tapos sisingil kang 2.5. Parang talo ka pa, mas mahal pa binayad ng magulang mo, parang ganyan. So, tawag dito, I mean, yung ang sa akin kasi parang, as in, maraming magaling sa atin, hindi lang na napupush sa tamang direction. Yun lang yung sa akin. Kaya, nabuo itong ATC para, mag-guide sa mga, lalo na sa mga fresh graduates, para alam nila yung mga, tawag dito, mga dapat gawin. Imagine mo, nag-stick ka sa 1.5 na rate, tapos yung PC mo 150K, ilan yun? Paano mo make nasusukat? Ano yun? 100 na render para mabawi mo yung PC mo kung nag-stick ka sa 1.5. 100 images. Yun yung value mo. Tagal gawin nun, no? So, sarili na kailangan mong ang daming project nun. Kung paano mo makita yung value mo. Yes. Yun nga. Paano mo make nasusukat yung value ng trabaho mo? For example, kunyari, meron nagpa-quote ng kunyari, amin ako sa mga client na papagawa ng ng SDP, aerial parang walkthrough ng aerial na video. Basically ba ng 20K lang yun? Ang trabaho nun, yung mga ganun ba?
So parang, I mean, yung oras para punuin mo yung makikita ng camera, parang ganun ba? So, yun pala, ang singilan pala ng walkthrough animation pag exterior is minimum 1,000. So para may idea kayo. Pero kung mas malupit pa kayo, mas maganda pa yung trabaho nyo, may alam ako sumisingil ng tipong 20,000 per second, mga ganyan. Kung malapit na kayo, mga ganyan, wala problema. At parang matatapatan nyo ba yung singil nyo, parang ganun? Masarap yung tanong mo. Yup. Oo nga, bro. And then, paano mo mapipili? Paano mo malalaman kung yung client na yun is makasisingil mo ng ganun? Sa simula pa lang, so meron tayong tinatawag na discovery call. So meron tayong list of questions kung paano natin makuha si client. Tsaka doon pa lang naman, detect na natin kung tipong okay ba si client, may ka-vibe ba natin siya. Kasi di naman porket na wala sila pambayad ngayon, in the future, na kagad. Parang di-disregard natin. So parang ganun, maliwan, nag-iipon lang sila. Pero parang rin, tawag dito, ang function ng discovery call is para makilala si client ng personal at makabayad mo siya kung ano yung sa tingin mong parang, okay ba to? Magiging maganda ba to katrabaho pagtagal? Mga ganyan. So marami ding factors. So, kasi meron ding client, at ito na lang yung tip ko, kapag yung, ito na lang, real talk na lang din, kapag yung client nyo sobrang daming hinahanap na requirement na hindi mo may didilag sa muhugutin, walang pera yun. or kung hindi niya tanggap yung Filipino accent mo. Actually sa Filipino accent wala. Kasi gets mo parang tawag dito, para sa kanila parang ang cute tingnan kapag nang-English siya kasi parang pumapatay sa level nila. Parang lang yun naman yun eh. Parang foreigner nagtagalog, di ba? Na mga foreigner, di ba? Parang ganyan. So, ang mahalaga is parang parang tingin nila sa sarili nila, uy, gusto nilang maging ka-level ko, parang taas ko naman, parang ganun. Parang ganun, diba? parang parang halimbawa ibang lahi, gustong marunong siyang magtagalog. Parang sarap sa feeling nun, di ba? Napa-flatter din sila kahit paano. Napa-flatter din. So, parang kaya walang yung accent. Walang ang accent. Alam mo yung English, dito lang sa atin may issue yun eh. Dito sa Pilipinas. Pero sa ibang bansa wala. Minsan mas malalim pa yung vocabulary natin kaysa sa mga American no. Yung kanila nga parang barok pa eh. Actually, yung kung naman yung bala mo ngayon, pwede na yung kagad sa international na mga clients. Kasi kahit barok pa yan, huwag kayong kabahan. Sa una lang nakakabayan, pero pagtagal, basta kung alam mo makapag-deliver ka, walang problema. Yun guys, kaya namin nababanggit yung English kasi isa yan sa mga nagiging limiting belief nung karamihan sa atin kasi 'di ba? Hindi porke kailangan ng discovery call, kailangan magaling ka mag-English, 'di ba? Kailangan yung yung pagsasalita mo hindi baluktot, fluent ka dapat. Hindi eh. Actually, isang follow-up question ko, Meg, yung about sa discovery call. Meron ka bang client na nako-close na hindi mo kailangan mag-discovery call? Hindi ko pa na-experience yun. Ang hirap eh. Ang hirap yung lang, through email lang or chat, hindi ba? Meron ako. Pero hindi siya render. Schematic design. For everyone's knowledge pala, nakakapag-design din ako sa US, pero hindi gamit yung license. Parang assist lang kasi usually yung mga architect doon busy eh. So, parang ako yung one call away nila sa schematic plan. Pero pag detailed talaga, drafting lang yung may o-offer. Pero kung gusto pa nila ng design, pwede pa rin. Pero hindi ako yung architect of record. So, meron naman ako close ng hindi nag-DC dahil sa content. Parang nakikita na nila kung ano yung ginagawa ko.
Yun yung advantage ni Dayan kasi nakikita ka sa social media, yun yung advantage. Yun na nga yung gusto kong i-point din kasi 'di ba kapag kilala ka na nung kausap mo, kapag halimbawa matagal na yung relationship nyo o kaya lagi ka niya nakikita sa social media or may mga post ka lagi tapos kilala ka na niya, tapos parang hindi niyo na kailangang mag-discovery call. Kahit chat na lang kumbaga. Kasi parang ganun yung normal, 'di ba? Parang ang discovery call kasi para ma-discover niyo yung bawat isa sa sarili niyo sa isa't isa, 'di ba? Parang ganun yung purpose ng discovery call. Kumbaga, ang discovery call, yun yung parang kung wala ka talagang idea sa kanya. Pero kung kilala mo na talaga at halimbawa, actually meron din akong na close na client na na dahil nakikita niya lang yung mga post ko tapos marami akong identification kasi syempre nagsi-CI yung mga yan kapag gusto ko nilang makilala, 'di ba? I-check nila yung mga accounts mo, yung profile mo, i-search ka nila sa Google. So yun, kung kilala ka na kaagad tapos minsan wala nang time yan para mag-discovery call. Yun, mag-chat na lang talaga or email. Talagang mas magandang minsan nga mas maganda pang naka-record lang sa email yung yung usapan niyo kasi mas kumbaga may parang evidence. Surprise. Oh my God. Yun. Ayan, sakto. Ayan, yan. Ito yung surprise guest natin ngayon. May comment pala si Henry na yung mga Briton ang hindi niya na maintindihan. Oo, tama. Ang sabi niya, yung mga Briton nga hindi ko maintindihan madalas, sabi niya. Okay lang yan, paulit mo. Wag kang tawag dito? Wag kang matakot. Hindi mo sila nangagat. Oo nga. Gusto lang nila makipag-usap. So, the more na kinakabahan ka, parang nagtataka rin sila, bakit kayo sa kinakabahan? Nakakatakot ba ako? Ganun. Gusto lang nila makipag-engage. Ayun. So, let's welcome Architect Lily and Architect Michael Montes of Squared Studio. Yun, pakilala naman kayo, Architect, Squared Studio, at kung pwede nyo bang ikwento yung naging journey nyo so far sa inyong business sa mga viewers natin. May sound ba kayo o wala? May sound ba? Yan, meron. Malinaw po ba? Yes, sir. May sound ka naman pero parang nag-e-echo. Wait lang, nagdodoble. Yan, okay na. Ayan. So yun. Yan, si Lily may technical difficulty. Magkaiwalay ba kayo ngayon? Oo, sa kabilang side siya ng table, ako sa kabilang side ng table. Table lang pala. Table lang pagitan. So yun, magandang hapon. Mauna ka na, Sir Michael. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Michael Montes ng Squared Studio. Wow. Ikinagagalak ko po kayong ano yung Squared Studio? So, Squared Studio, it's a 3D visualization studio focusing on furniture brands. So, yan. Anong software, sir? So, we do 3D using 3D Studio Max and Corona. Kaya Squared 3D Studio. Yes. Bakit Squared? Kasi gusto namin naka-frame lang parati in square yung mga images namin. Kaya pala. So, walang yung pala rectangular frame. Ibig mo sabihin yung yung output na sinesend nyo sa client naka-square?
Yes. Normally, nasa 3,000 by 3,000. Anong reason? Para pwede nilang i-crop siya into vertical or horizontal. Ano yun? Pwede rin siyang Sarili nyo lang or standard talaga yung gano'n? Well, hindi naman po siya standard. Nagkataon lang. Mas flexible kasi yung square. So, yun nga, pag kailangan mo ng patay yung image or animation, so pwede siyang maging 9:16, parang ganun. So, pag gusto mo ng horizontal, license ano yan? po ba yung software nyo o crap? Joke lang. Sasagutin ko naman. Gano'n na lang po ka-importante yung license? Gaano ka-importante yung license? Okay, yung license, gaano ka-importante? Very important po. Kasi pag may mga kailangan kayong upgrades or update from the supplier or dun sa kunyari sa 3D Studio Max, madali ka agad ma-update. Tapos, pag may mga nag-error, may message mo lang. On the spot, sasagutin nila kagad or ayusin nila kagad pag may mga errors. Yun. Tapos, yun, may mga, katulad ngayon, si Corona, may bagong update na. So, updated ka kagad. Then, kapag may mga bagong plugins release, tapos meron kasi mga libraries na libre pag license yung software mo. So, ma-access mo siya. So, speaking of license, ano yung, pwede mo bang ikwento yung experience nyo lalo na sa local scene about sa mga license? Okay. Kasi parang may nabanggit si Lily. Okay, nung mga year 2000 era, basta yung turn of millennium. Millennium pala. Turn of millennium, okay. Kasi noon, uso pa yung crack eh. Well, uso pa rin naman yung crack ngayon. There was one time na, syempre, laganap yung piracy noong time na yun. So, dito sa Pilipinas, talamak talaga yun eh. So, even yung mga companies, even famous companies dito sa Pilipinas noong time na yun, naka-pirated mga softwares niya. Tapos, sabay si ano ba pangalan no? Nakalimutan ko na yun. Hindi, Videogram Regulatory Board, BRB. Ayun, BRB. So, naging hinigpitan nila. So, ngayon, parang nagkaroon ng pabuya doon sa mga kumpanya na pag sinuplong nyo yung kumpanya, meron kayong makukuha na pabuya. Okay? So, ngayon, syempre, ikaw na tipong yun yung gagawin mong trabaho, kinarin ng ibang tao yun. So, kunyari, nagpupunta-punta sa mga kumpanya, kunyari, kliyente sila. So, ngayon, check lang nila yun. Pirated pala yung software niya. So, parang nagkaroon ng bagong business model dahil dyan. Grabe. So, ngayon, dahil nung time na yon, halos lahat ng mga kumpanya pirated. Siguro ang original lang sa kanila yung Windows lang. Pero the rest, Word, AutoCAD, mga 3D Studio Max at kung ano pa, pirated lahat yun. So, sumbong nila yun. Eto ngayon yun. Happy kang nagtatrabaho, kayong lahat sa isang kumpanya, tapos sabay may kumakatok doon. May kasamang police. Nire-raid na ngayon yung computer nyo. Nag-animate kami nun. Tapos sabay dinampot lahat ng mga computers namin. Nagbigay ng sabi na eto, nire-raid namin kayo dahil meron kayong mga pirated na computers. Lahat yun, ultimo yung mga hard drive, pinagkukuha nila. Pati yung mga external hard drives, kinuha nila. Grabe. Sabay-sabay yun. Hindi lang isang kumpanya yun. Maraming kumpanya yun. On the spot noon day na yun. Wow. Ano na lang yung life hack para magkaroon ng mga hacks, tips, magka-license yung company? Life hacks? Sa mga softwares ba, kamo?
Meron kasing free yun, may freelancers na license na. Kung familiar kayo. Kunyari si 3D Studio Max, si Autodesk, meron ng freelance na software, na licensing. Applicable na rin yun dito sa atin. Hinahanap ko nga saan makikita yun? Per person siya? Per person, oo. Per person. Amazing. Sige, mamaya check ko yung link. Send ko. Sige po. Pwede natin i-share after live. Yeah, pwede. Nice. So para wala na rin kayong problema. Kung gusto niyo lumabas na pakita niyo na Autodesk license ako, ganyan, di ba? Freelancing license. Galing yes, rendered with 3D Studio Max, tapos rendered plugin, Corona, gano'n. License 'yun. Para wala na kayong problema. Kasi marami akong kilala na mahilig mag-post ng rendered, modeled in Max. Yun pala. Ano yung advice nyo sa mga nagpo-post ng mga ganun? Huwag na lang kayo mag-post. Nilalagay nila kung anong software, Huwag nyo na lang ilagay kung hindi naman kayo license. Kasi kwento nyo na lang na kumbaga yung naging process nyo. Kwento nyo na lang yung process nyo. Kung paano kayo nag-arrive dun sa ginawa nyo. 3D or animation, di ba? Ikwento nyo kung ano yung naging kunyari, meron palang natuto akong ganitong bagong setup, ganun. Di ganun na lang yung ikwento nyo or kung ano yung naging journey nyo during nung ginagawa niyo modeling or yung pagre-render. Kesa yung alam naman natin na lahat yan, gawa sa Max, lahat yan sa SketchUp, lahat yan sa, di ba? Or V-Ray or Corona. Alam naman natin yan eh. Kaso, yun nga. Paano pag minessage ka na ngayon nung mga may-ari talaga ng Autodesk or kung sino man, di ba? Or yung mga nagla-licensing, ano yung papakita mo? Reklamo ka. Pwede ka pang makulong or ma-fine ka pa. Bigla ka mag-deactivate. Oo, di ba? Deactivate ka para hindi ka mahanap. Ano yun, di ba? Gawa kong bagong account. So, diba? So, yun. Isa yun sa mga challenges ng visualizer. Gusto ko pag-usapan din yung sa revisions tsaka sa drafts. Naging challenge ko rin kasi siya na parang yung draft wala siya sa deliverable. Parang ibang-iba siya sa dapat na output pero ginamit pa rin. So, parang gusto ko maiwasan na yung draft pwede na nilang gamitin as marketing material. Ano yung ginagawa niyo guys? Or may ganun din ba kayong challenge? Di pa naman naka-encounter ng ganun, pero anong tanong mo ulit? Tungkol sa revision ba? Kunwari, nasa parang draft phase pa lang para makuha yung scene. So, tatansya ka ng ibang elements. Pero, yung pinasa mo, pwede nang magamit. Parang hindi magamit. Kasi parang, di ba, nag-offer ka ng 3 exterior images. Tapos, mas madami silang magagamit yung drafts. Hindi, actually, never pa ako naka-experience ng ganyan na. Pero kasi, isipin mo na lang, nag-budget sila ng 50%, gagabitin nila yung draft. Gets mo? Diba? Parang, parang siya lugi eh. Parang ganun. Siguro kasalanan ko rin kasi yung draft pa lang maganda na. Hindi, ganun naman talaga yun, pero ang ginagawa ko na lang is parang 720p tapos merong parang watermark, parang ganun. Watermark. Sa una. Ako naman ako naman ganito yung experience ko, parang similar siya pero iba siya in a sense na ang nangyari kasi naging fault ng client. Tawag dito. Since natapos na yung project, tapos bago lang nila nalaman na meron palang mali doon sa model, which is yung model galing sa kanila. Tapos ngayon sa sukat
ang difference nun sa sukat. So, natapos na yung rendering, so na-finalize na. Syempre, na-send na din yung pinaka-final output. So, ang nangyari, may revision. Ang syempre parang ang usapan nun, ang gagamitin pa rin dapat nila is yung pinaka-final na tapos after ng revision. Ganun yung nasa isip namin. Tapos ngayon, parang nagiging issue sa amin ngayon bakit nila ginagamit yung naunang mali na nagawa na walang watermark kasi hindi na malalagyan ng watermark yun kasi nga natapos yung project eh. Tapos saka lang nagkaroon ng revision nung tapos na. So paano kaya yun yung ganun, yung revision ginagamit nila yung pero bayad naman kumbaga yung revision bayad, yung lahat naman bayad. So yung sabi ko sa team ko, sabi ko okay lang naman kasi bayad naman eh, kumbaga. Parang ganun yung naging reason ko. Parang, kumbaga, sa akin okay na siya. Pero sa teammate ko, parang hindi siya, kasi parang ginagamit nila eh. Dapat din nila ginagamit. Kasi parang, kung tutuusin, dapat dalawang rendering yung ginawa. Parang ganun yung nangyari. Kumbaga, ibig sabihin, dapat yung second render, kung tutusin, dapat halos kasing price nung unang na-render. Parang Oo nga. Eh di watermark nga. Okay. Hindi mo nga. Okay, sige. Ito, ganito yung hack naman dyan sa pag-create ng mga ganyan. Unang-una sa draft, maglalagay ng watermark. Kahit draft yan, kahit pangit pa yan, kahit square lang yan. Merong malaking word na draft sa harapan. Pero syempre, wag naman yung i-cover mo yung buong image. 'Di ba? Kung paano nila i-markup 'yon. So at least yung watermark mo, parang blurred lang ba or malabo lang siya. Yung opacity say mga nasa 10% or 20% lang na malaki. Papamukha mo sa kanila, ito draft. Wag magreklamo kung pangit or sobrang ganda, draft lang 'yan. Okay? Ngayon, hindi nila yung magagamit. Bakit? Kasi pag pinresent nila yon sa kliyente nila or gagamitin nila sa architectural na sheet number 1, nakasulat draft, nakakaya. Now, revision time na. Normally kasi, 2 revision. Pati yung sasubmit mong revision, meron pa ulit nakasulat na Rev 01. Standard yon. Hanggang dun sa Rev 02, standard yon. Even si final, maglalagay kayo ng word na final. Bago nyo isend sa kanila yung super final talaga. Yung high-res na. Normally, meron kasing, I'm not sure kung si V-Ray ngayon meron ng quick render. Kasi si Corona meron ng quick render. Lalabas yun parang, yun nga, sabi ni Mec, 720p lang, ganyan, maliit lang. Pero quality na yung render nun. Ganun lang kaliit. Huwag mo na kayo mag-high-res. Ngayon, pag nag-request na sila ng high-res, ibig sabihin nun, final na. Diba? Pero maglalagay pa rin kayo ng watermark na final. Once na sinabi nila na, okay, let's proceed with the final na, tsaka nyo lang tatanggalin si watermark, then tsaka nyo ibigay yung final render. Yun, para kontrolado nyo lahat. Okay. Ganun siya. Marami-rami palang watermark. Ayun guys, narinig nyo. Oo, lahat yun babasain nyo. Master. Ay, meron pala tayong question. Oy, joke daw yun. Joke daw yun. Basain yun daw. Ano? Wala nakagets. Wala. Hayaan mo na sila. Ano yun, lolo Walang mga nakagets. Mga lolo lang yun. Lolo jokes lang yun. Okay. Now, kasi yung sitwasyon niya, wait lang, Dian, may nadagdag ako kay CJ. Hindi po. Kasi si CJ, CJ, di ba, last time, parang, sinend mo na rin yung final na render. Ay, yung file, di ba? Yung file itself. Pwede ka rin kasi maglagay doon ng sitwasyon na pwede mong explode yung mga files. Parang hindi nila magagamit. Parang explode.
Hindi ko sure kung ano yung setup. Revit ba yung gamit mo? Hindi. Ano kasi yun rendering. Oo nga. Yung mismong render file. I mean, yung source file binibigay mo. Hindi. Yung image yung sinasabi ko. Image lang. Okay, sige. So, yun. Okay. So, yun nga. Hanggang doon na lang. So, watermark lang talaga yung solution. Para kung gamitin nila yon, malaki yung watermark. Actually, wala. Hindi hindi naman kasama sa yung source file. Okay. Ngayon ko lang nag-guess ilang minutes yun. Ang slow? Nasa bundok ka ba? Nagpapasakit ako ng questions. Kasi, para maabot natin yung 1 p.m. Kayo nga. Sige, bilisan mo Dayan. Tanong mo na yung mga questions siguro. Ang daming question. Ang gaganda nga eh. Una, simulan ko yung mas matagal ng kanina pa. Sabi niya, paano po kayo nag-decide na visualization yung niche nyo? And saan platform yung pinakauna nyong client? Asan na yun? Ba't nawala? Sino gusto sumagot? Lumabas ka. Bakit mo dinilit yung comment mo? Ako muna. Okay, go. Ano yung tanong? Bakit paano daw na bakit okay. nalaman na visualization Okay. yung pala decision kami. Unang-una, mas magaling mag-design. So, binigay ko sa kanila yun. So, ako naman, dahil ito yung gusto ko talagang gawin, is, susundin ko na yung design nyo, gagawin ko lang realistic. Yun sa akin. Ako naman, gusto ko kasi nagda-direct. Parang, ang sarap ng control na ilalabas mo yung imagination mo. Tapos, pag nagawa mo siya, masaya. Hindi lang siya about money eh. Parang kumikita ka sa na-enjoy mong gawin. Pero nakaka-burnout din siya, lalo na pag mabilis lang yung deadline. Hindi siya masaya. Okay, next. Sinong Question, or meron ba kayong ano? Ako naman, nung 1900s pa, architectural desktop yung gamit ko doon. 1900s. Talaga ako, parang mahilig talaga ako sa mga virtual. Noong time na yan. Actually, nung thesis pa nga lang, nag-3D na ako noon. Wow. So, sabi ko parang, ito yung gusto ko. So, parang passion na siguro talaga yan. Or baka pangit lang ako mag-render ng manual. Ako, manual, negative talaga ako sa manual. So, tipong, naalala ko nung kasi parang ang yabang ko pa nun, watercolor pencil pa yung gamit ko nun eh. Yung tinatayo pa lang yung building noon sa may Ortigas, Discovery Suites sa Ortigas. Sabi ko, ang ganda nito, putyang yabang ko. Tapos sabay pagdating sa akin, 79. So parang yung painting. Parang visual arts yun eh. So sabi ko parang wala dito yung career ko. Eh makikita mo yung mga kaklase mo. Nanlulupit na mga render nila eh, di ba? Tapos sabay pagdating sa akin, parang alam ko magaling ako eh. Pero hindi pala. So kaya I ended up na parang mas gusto ko yung virtual. Tsaka dati gamer ako eh. So parang gusto ko mag-create ng scenes before. So doon ako nag-start. Galing. May next question pa. Maganda yun eh. Si Lily pa. Ay. Ayan, Hindi naman Si Dea nagmamadali eh. Kasi ako kumain. 2 and 1 daw sila. 2 and 1. Ikaw umuya ka ng uya dyan. Actually, hindi ko passion ng 3D. Mas passion nga ni Michael talaga yon. So, nag-start naman kami ng 3D siya, tapos design ako. Kaso, nakita ko kasi yung potential ng 3D. So, darating yung time na kailangan mo talagang mamili. Kasi, akala lang nila, ipepresent mo lang yung 3D, tas yun na yun. Kaya okay lang i-undervalue yung price. Kasi ganun lang. Madali lang or kaya lang, ganun. Tapos pang-present lang, ganun.
pero napakalalim ng 3D. Ayan, speaking of kailangan mamili, bakit niyo pala kailangan mamili between design and 3D? Magsasuffer kasi sila pareho dahil hindi ka mag-grow. So, it's either hindi magiging maganda yung design or hindi magiging maganda yung 3D in a business sense. Kasi maghahatakan yan eh. It's either if hihinging freebies sa'yo yung isa. Diba? So parang ilibre mo na to kasi, 'di ba? Isama mo na sa design. So parang napapading din siya. Parang construction. Ang napapading sa construction yung design. Pagdating naman sa design, ang napapading sa design yung 3D. Yun. So pareho sila maghahatakan. 'Di ba? Lalo na ngayon na mas malaki na yung potential ng 3D. Kasi nga, 'di ba? Marami na tayo iba-iba. Architectural, yun, furniture products, yan. Meron pang sa dagat, yung yate. Yan. Ikaw, CJ, bakit? Ako okay na ako, pero yun na nga, nag-lean towards talaga ako sa pagpili talaga sa 3D rendering lang talaga. So, meron niya akong, ito kasi, na-excite ako sa question niya. Sabi niya, sige, go. Like what Sir Mex said, there are a lot of professionals who charge low with high quality. So my question is, how do you deal with that level of competition considering your happy fee is higher than theirs? Yung sa akin hindi sila yung competition mo. Sarili mo lang. Ako naman. Boom! Wala namang competition sa rendering industry kung meron kang unique na specialization. Niche down. Like, niche down ka. Kami, 5 kami dito, lahat kami nag-visualize, lahat kami may happy rate, pero hindi kami nagko-compete. Si CJ, cool. Kunwari, isang client yung pinag-aagawan namin, pero iba-iba kami ng specialization. Squared Studio is furniture, ako modular, Mech, real estate, CJ, pool. So, kanino lalapit yung client sa amin? Kung ano yung, syempre, dun sa kung ano yung kailangan niya. Pipilit niya ba lumapit kay CJ na pool yung specialty kung ang kailangan niya furniture? Parang ganun lang. So, di mo kailangan mag-compete. Parang nag-offer ka ng cat food sa dog owner. Yun lang yun. Parang anything else, Michael, Lily? Value. Anong masasabi doon? I agree. Oh, I agree. Yun lang. Okay, next tayo. Okay, next question. Next question. Hello po, architects. Any tips po sa mga nagsisimula and ano po yung mga challenges na encounter nyo po when starting? Okay, simulan ko ulit. Sarili ko, yung kalaban ko when starting. Kasi ang dami kong questions na kaya ko ba? Sino ba ako sa mundong ito? Bakit nila ako kukunin? Ang drama, no? Hindi, yun talaga yung iniisip ko nun. Tapos, maraming magaling dyan. Bakit nila ako kukunin? Tapos, syempre, mababa yung tingin ng mga US sa Pilipino. Hindi naman. Minsan. Naganon ako, sabi niya, parang ginamit niya yung race ko. You're the first Filipino assistant that is in competitive. Dahil lang hindi niya na-gets yung time zone. Yun. So, kayo ba? Nung nagsisimula? Ako, para sa akin naman, kung nagsisimula kayo, maghanap kayo ng mentor na magtuturo. Kunyari sa ATC, pasok kayo doon. Mag-message lang kayo kahit kanino sa amin, tuturuan namin kayo. Parang ganyan, yung wag kayo matakot kasi kung takot kayo, hindi kayo makakali sa yung kinalalagyan nyo. So, mas okay na magtanong kayo kasi malalaman yung sagot. Pag hindi nyo alam, laging no ang sagot, di ba? Yan. +1. Squared. Yeah. Tama yan.
Tama yun. Hindi, hanap talaga kayo ng ano? Hanap kayo ng magme-mentor sa inyo or i-idolize nyo. Ganun kasi yun. Idol, Kasi, square. kasi Idol, Mac. meron kayong ano eh, parang pwede nyong maging pattern kung ano yung naging journey nila. Pwede nyo rin tahakin yun. Tapos naka-work mo na yung idol mo. Diba? Tapos naka-work ko na yung idol ko. Oh. Sino yung idol mo? Si Tio ng Chaos Group. Si Tio, di ba? Nandun kayo sa Chaos Group, CJ. Hindi kilala. Hindi kilala. Kasi hindi talaga ako expert talaga sa 3D visual. Okay. Kasi bago lang ako. Kung nandun ako sa group na Chaos Group, si Heldor Studio, si Theodore Belotap ba yun or something, parang ganun. Siya yung madalas na yung yung nagla-live din ng ganito. Tapos chine-check niya yung mga trabaho ng mga tao, ganyan. Tapos ayan, guys, i-criticize niya. So yun, nakatrabaho siya. Isa pa guys, ito diba? yung parang na-hit na purpose talaga ng webinar natin. Yung illegal practice in terms of visualization. Sabi, student question here, what ethical and legal considerations should be kept in mind when offering 3D visualization services? saan yun? Nasa pub. Nasa pub Sino ko. sasagot? Siguro, basta wag mo namang sabihin na licensed architect ka para lang makuha yung 3D visualization project. And then, kailangan mo rin i-disclose na walang kasamang plans ang 3D visualization, which is yun yung mas technical. Kasi wala namang license architecture or professional license para mag-visualize. Diba? Guys. Siguro i-discuss na lang natin yan sa ibang topics pa kasi medyo hindi na siya siguro masyado kasi maraming topics na pwede i-tackle. So next na lang siguro natin yan sa susunod na lang ulit. Di ba? Next. Singit ko lang pala. Yun guys, yung kanina sabi ko, di ba? Hindi talaga ako expert pa dito sa 3D visualization. So kung nakakita nyo ako yung admin ng PAV, yun nga, it doesn't mean na ako yung admin, talagang sobrang expert ko na. So, pwede nyo akong sabayan sa journey na to. So, huwag kayong matakot talagang mag-start talaga. Yun lang yung ano nyo. Kailangan nyo lang talagang mag-start. Kahit ngayon na sobrang beginner nyo pa lang, pwede nyo talagang pasukin to kahit student. Yun yung kagandahan dito kahit architects, kahit sino pwede. Yun yung maganda sa natin. Yun nga, magkaroon ka ng idol, yun nakakatulad nung nila Mec, nila Squared, nila Michael, Lily. Hindi kami expert nila Michael. Tinuturing ko kayong expert. Bakit? Anyway, next question. Marunong lang kami. Marunong lang. Doon na rin yung papunta. Ang kataon lang meron kaming alam. Ganun lang. Humble lang kayo. Meron anyway. Baka ma-offend siya na hindi ko sinandi yung question niya. Pero sabihin ko lang, kahit di na natin sagutin, tapos may webinar na lang next ulit. So sabi niya, how do you determine the pricing for a 3D visualization project and what factors influence the cost? Saka, how you guys manage client expectations when delivering 3D visualization projects? Discovery call. Yun, discovery call. Pwede ring discovery chat kung nahihiya ka sa call. Pag-usap mo na kayo, kilalanin nyo muna yung kliyente nyo. Tapos from there, malalaman mo kung paano mo siya sisingilin, kung paano kayo makikipag-coordinate. Tapos doon mo rin malalaman kung siya ba o hindi kayo. Siguro sa akin, sa client expectations, kapag ine-expect niya na
sobrang photorealistic talaga, maging honest ka rin sa sarili mo kung kaya mo ba yon. Kasi the more na ipilit mo, madi-disappoint lang siya sa quality kung hindi mo rin na-match. So parang kung humble enough ka tapos gusto mo matuto, edi ipasa mo sa marunong mag-photorealistic tapos pwede namang collab yun. That way, matututo ka, naka-work ka pa rin sa project. Parang hindi mo naman kailangan ipilit na ikaw lang, marami tayo dito. Masaya mag-collab. Di ba? Tama. I agree. Yes. Pero yun talaga yung importance ng discovery call. Hindi dapat talaga mawala yun. Kasi kapag di nyo ginawa yun, manghuhula kayo. Promise, manghuhula kayo. Kung wala pa kayo sa ATC, meron shinare si Mek na discovery call recording. Yes. Habang hindi pa natitake down, panoorin nyo na. Oo nga, bang di ko binubura. Proposal doon, yung price niya. So, Andun lahat ng kwento. Juicy yun. Sa Oo nga eh. Di ba Grabe si Mek merong parang price doon na organization mix? Oo, Oo, pati yung proposal. Andun lahat, proposal, pati yung Sali na lang kayo. andun lahat, pati yung process nga, nandun eh. Isa-save nyo na lang. Masyadong ang pamigay yun eh. Pag detailed pricing, may discuss din tayo sa ATA nun eh. Yung super detailed pricing, kung per hour, kung per paano mo pe-presyo. So, para sa akin guys, Yun. join kayo ng ATC kasi doon talaga yung detailed discussions. So, meron kaming Kickstart Your Archiviz para to find out ano yung foundation ng freelancing. Kung gusto Ano po yung ATC? Yan. Sa mga hindi po nakakaalam, ano yung ATC na yan? Architribe community. There's only one Architribe community. It's orange, it's fun, it's lively, it's warm, it's orange. Kami yung maalim sa UAP. May Oy, isa may- pa kasi, Sige, go. pang tulfo yata to eh. Pwede ba kasuhan, Pang cool. pwede ba kasuhan client from abroad na di nagbayad at naninira pa sa mga GC? Ano yan? Move on, hindi siya tawag dito. Protect your energy. Paano ba siya kakasuhan? Sa iba man na lang intindihin. Wala tayong rule or wala tayong law na pertaining sa Visualization. sa ganyan eh. So hindi naman natin siya mahahabol eh. Kahit pa meron kayong kontrata eh. So punta ka ng Amerika. Singilin mo. Yung papunta mo doon, yung pag-stay mo, wala na. Ticket. Yun. So palakasin mo na lang yung process mo. Diba? Yung way mo ng paniningil. As much as possible, dapat at least 10% na lang yung problema mo para kahit hindi ka mabayaran, happy ka pa rin. Ayun guys. Ayun. Tawag dito. Last na siguro tayo. Closing. Final thoughts. Okay na kayo, no? Okay na. Okay, so ang tawag dito. Ito na lang, Mek, Lily, Michael, for our aspiring professional visualizers, 3D artists, ano pang tawag sa inyo, art-vis artists, mga ganon, for furniture visualizers, kung ano pa yung tawag man sa inyo, mga aspirants. Sa mga aspirants natin, ano yung advice na mabibigay nyo sa kanila para maging success din tulad nyo sa field na to? Ano yung advice nyo na ma-share sa kanila? Yun na lang yung siguro yung last natin.
Siguro si Mek muna. Si Okay. Meg muna, siya yung pasimuno eh. Sige. Si Okay. Muno kasi si Mek na to eh. Para hindi kayo mamatay, the joke lang. Tawag dito, para sa akin na maghanap kayo ng magandang mentor, ituro sa inyo lahat. At saka tawag dito, umalis kayo ng comfort zone nyo. Kasi kapag di kayo nagtanong, laging di nyo alam sagot. So wala kang mangyayari. So kaming lahat nandito, nagtanong lang kami, kaya kami magkakasama dito, parang ganyan. So huwag kayo matakot kasi kung meron kayong gusto ma-achieve na singilan, mga ganyan, mga tipong one day, meron siya magbabayad ng sobrang pang 6 months sa sweldo, mga ganyan. Dun talaga, malaki advantage yung nakikita nila yung mukha mo kapag kausap mo sila. Tsaka yung halaga ng discovery call. So, sali kayo sa ATC kasi merong guides doon talaga, hanapin nyo lang talaga, may guides doon. Tapos meron ng pinamigay na doon na proposal na pati yung usap ng client na rin, papadoorin nyo na lang, isi-save nyo na lang. So, ayun lang. Kasi binibigay na namin sa inyo, kayo na lang hinihintay, kakagatin na lang kayo. Yun lang. Ayun guys, out na ako. Bye. Follow. Teka lang. Follow. Ha? Out ka na? Oo, kasi 3 minutes na lang yung ligo ko kung di pa ako mag-out. Okay, sige, picture muna tayo, picture. Picture, 1, 2, 3. Okay. Ayun guys, follow the Architribe community, Square 3D Studio, Modovi Studio, XCAD 3D, Mech, Visualization. Punta ko ang haba kasi. Pero AP San Diego. AP San Diego. And then join the group, Philippine Architecture Visualizers and the Architribe community, and Applied Architects Applied Estimate Philippines Hub. Okay, bye guys. Okay, final advice, Squared Studio sa episode na to. Ano yung final advice nyo? Okay, sige. Final advice. Yun nga. Idolize someone. Kailangan may mag-mentor sa'yo para meron sa'yo mag-guide. Pero ang pinakamalapit dito, sinasabi nila, di ba? Start now. Hindi, sa akin, start yesterday dapat. Hindi lang start now. Dapat kahapon ka pa nagsimula. Dapat mayroon ka na experience ngayon. Di ba? So yun yung sa akin. Gets. So simulan mo na mas maaga. Hindi yung ngayon lang. Okay, so yun lang. Di ba? For me naman, yun na nga, di ba? So, sinimulan mo. Kapag ka medyo nalilito ka, wala naman nagbabawal na magkamali. So, paano ka makaka-experience ng pagkakamali kung di mo start, di ba? So, kami, ang nag-experience kasi namin is, syempre, visualization, ang dami niyan, di ba? Okay lang na isa lang muna. Focus ka lang doon sa kung ano yung alam mo. Yun. Tapos ngayon, bumabalik kami na nagsasampling kami. Pero paid. Yun. So, pwede ka naman kasing, imbis na, anong tawag dito, imbis na pag-aralan mo ng libre, pwede ka namang pag-aralan ng maningil. Tapos, doon ka makapagsimula. Malalaman mo lahat. Pero, pag di mo ginawa, wala. Sabi nga, di ba? Wala ka naman tatanungin. Kasi nga, di ka naman gumalaw. Yun. Tsaka magtanong lang kayo, hindi naman nakakagat. Grabe yung mga life hacks na yan, no? Anytime soon na, available to, guys. Ay, meron agad Ano yan? Wait lang natin. Bago yan Pinapabot. Sa'yo lang, ikaw lang meron yan? Ako pa lang. Pinapaboard ako pa. Nainggit. Yan na pala yun. Okay, gets. Nice. May pa-overview, may pa-teaser ng t-shirt. Ayun guys, thank you. Grabe, dami natin natutunan ngayon. So bago matapos, ano yung future plans nyo? Ano yung mga plans nyo, guys, ngayon?
Yung sa akin, maraming mamulat at sumali sa ATC, yun lang. Yun. Lily, Gray, Michael. Sa akin, future plans. Exciting plans. Ano ba yung mga goal nyo na pwede nyo i-share? Baka may ma-share. Basta inaayos ko muna yung mga merchandise natin sa ADC. Yun yung mga future. Ito si Lily. Nice. Ayan, Lily. Hindi, ang future plans, 'di ba? Alin ba na gusto naming i-share? Pwede po, pwedeng gano'n. Actually, di ko alam, pero baka mag-offer tayo ng mga pang-scale, mga ganyan, sa 3D or something. Yun yung maganda. Yung about business, nung business side ng 3D. So, yun. Kaya, yung mga gustong mag-start dyan, start na kayo para may simulan tayong pagkwentuhan. Wala tayong pagkukwentuhan pag wala talaga nangyari. Yan. Ayun. Alright. So guys, thank you. Thank you, Meg. Thank you. Popromote lang ako. Pag nauhaw kayo, meron tayong water bottle. Ipo-focus kita. Wait. Okay. Teka, wait. Paano mag-solo? Okay na yan. Wag mo na i-solo. So guys, ito anytime soon, magiging available na ito, water bottle, para pag nagja-job site tayo, hindi kayo mauuhaw from Architribe. Yun. Ganda. Alright. Ako pa lang din meron nito, wag kayong mag-alala. So yun. Sige. Wag na akong solo. Thank you. Okay guys, thank you, Meg, Lily, Michael from Sampaloc, Meg from, saan ka na nga? Las Vegas. Tama ba? Las Vegas, Nevada. Tipolo lang ako. Tipolo. Ayun, thank you guys. Ulit sa susunod ulit, comment nyo kung ano yung gusto nyo pang topic na pwede natin i-discuss. And see you on the next episode ulit. Bye-bye. Bye-bye.